Matagal nang kinahihiligan ni Marty ng sports na boxing. 12 anyos pa lamang siya noong unang nakipaglaban tuwing piyesta. Kaya't nang nagtatrabaho na siya sa edad na 24 anyos, ay muli siyang nagpatuloy sa ambisyon na maging kilalang boksingero. Tamang-tama naman dahil nagkaroon ng tournament sa kanilang lugar. Naghahanap ang isang organisasyon ng pambato na ilalaban sa ibang probinsya. 2 ang kukunin at kapag may 2 mananalo, maaari ang mga itong makuha bilang professional boxer. Sa susunod pa naman na buwan magaganap ang tournament. Pero puspusan na talaga ang pag-iensayo ni Martin. Titiyakin niyang makakatatlong panalo siya para makamit ang championship. Karpentero siya, kaya bago pa lamang. At sa pag-uwi sa trabaho, doon niya'y sinasagawa ang pagsasanay. Jogging ang madalas na ginagawa niya at pati na rin shadow boxing. Kailangan niya ring araw-araw na maka 400 na sit-up para mas gumaan ang kanyang timbang. Ayon kasi sa patakaran sa boxing, kung mataba ang isang manlalaro, ay madali itong kapusin ng hangin. Yun pa naman ang pinaka-importante, ang resistensya sa pakikipaglaban. Dahil kahit gaano pa kalakas ang boksingero, kung mauubusan agad ng hangin, ay may posibilidad na madehado sa laban. Isang hapon noong natapos na siya sa pagkakarpintero, ay naisipan niya munang mag-jogging. Tutal ay papagabi na rin kaya't walang gaanong tao sa labasan. Sa kanyang pag-iensayo, hindi niya sinasadyang nakasalubong si Divino. Isa rin ito sa napapabalita sa kanilang barangay na sasali sa tournament. Kagaya niya ay nagja-jogging rin ito, pero mukhang papauwi na. Tagaktak na kasi ang pawis nito at halatang pagod na pagod. Lalaban ka ba sa susunod na buwan, Martin? Tanong nito sa kanya. Kaya't napahinto siya sa kanyang ginagawa. O, Divino, kaya kahit may trabaho, ay sinisingit ko pa rin yung pag-iensayo. Tugon niya. Ganun ba? Good luck. Siya nga pala, may natutunogan ka na ba kung sino ang makakalaban mo? Usisa ni Divino. Wala pa eh. Yung organisasyon na siguro ng boxing ang pipili ng makakalaban ko. Eh ikaw, may alam ka na ba? Tanong niya rito. Wala pa rin eh, pero sana. Tayo ang magkatapat, kaya't galingan mo pare ha. Ako ay gagalingan ko rin at titiyakin kong makakatulog ka. Huling sabi nito at lumayo na sa kanya. Napabuntong hininga naman siya. Sa isip-isip ni Martin, kalaban pa rin ang tingin sa kanya ni Divino. Dati kasi ay nakaaway niya ito noong maliliit pa lamang sila. Nagkapikunan habang naglalaro ng tumbang preso. Nagkasuntukan sila pero siya ang liyamado. Halos mabugbog niya na noon si Divino. Akala niya ay nakalimutan na ng binata ang pangyayari, pero hindi pa pala. Pero nangako si Martin sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para manalo kung ito man ang makakaharap niya. 30 minuto siyang nag-jogging at pagkatapos nito ay punching bag naman ang inatupag niya. Nagbato siya ng malalakas na suntok roon. Ginagawa niya iyon para kung totoong kalaban na ang kanyang kaharap, ay madali niya na lamang itong mananockout. Makaraan ng pagsasanay na iyon, ay nag-400 sit-up naman siya. At pagkatapos, ay nag-dinner na. Konti lang ang kinain niya para hindi siya tumaba. Kinabukasan, ay maaga siyang pumasok sa trabaho. Medyo masakit pa ang kanyang katawan dahil sa pagsasanay na ginawa niya kahapon. Pero pinilit niyang gumawa ng araw na iyon. Habang abala sa paglalagay ng hollow blocks para gawing pader ng bahay, ay kinausap siya ng katrabaho at kaibigan niyang si Lester. Pare, alam mo, binugbog raw ni Divino yung kaibigan nating si Jopet. Mabuti na lang ay hindi napuruhan. Kwento nito. Dahil doon ay nagulat si Martin. Kaya naman pala ilang araw na itong hindi nakikita. Tambay kasi yung lalaking iyon kaya't madalas niyang makita sa labasan. Ha? At ano namang pinag-awayan nila? Napakasalbahe naman ni Divino na yon. Tanong pa niya rito. Nagkainuman kasi sila. Alam mo naman yang si Divino, kahit sinong makitang dumadaan, ay nagyayaya. Kilala mo naman si Jopet, diba? Na kapag naglasing, bastos ang bibig. Kaya't yun, ginawa siyang punching bag. Kwento pa nito. Kahit ganun man yung ginawa ni Jopet, hindi niya sana sinaktan. Kung sa bagay, pareho silang lasing.
Siguro si Divino umiksi rin ng pasensya kapag nalalasing. Pero mayabang yung tao na yon. Naku, kung siya talaga ang makakaharap ko sa tournament, siya naman ang gugulpihin ko. Naiinis na sambit niya. Sana nga kayo ang maglaban, Martin. Ipalasap mo rin sa kanya kung ano ang pakiramdam ng binugbog. Sad naman ni Lester. Kinabukasan, araw ng linggo, kaya't walang pasok si Martin sa trabaho. Kaya't may oras na siya para ibuhos ang pagsasanay. Nag-jogging siya mula sa kanila hanggang sa dalampasigan. Ilang metro rin ang layo niyon. Pagkatapos noon, ay nakipag-sparring pa siya sa kanyang kapatid na si Drew. Halos matumba nga ang binatilyo kada nagbibitaw siya ng suntok sa tsinelas na nakasuot sa kamay ng kanyang kapatid. Ganyang kalakas ang suntok ni Martin. Nag-training siya ng higit 2 oras at pagkatapos ay muling nag-sit up hanggang sa nagpahinga na. Pahinga na tayo, Drew. Nakakapagod rin pala. Salamat tol ha. Pumayag ka na makipag-sparring sa akin. Dati kasi kailangan ka pang pilitin eh. Natatawang wika ni Martin. Mabuti na lang kuya. Suportado ako sa pangarap mo. Bigyan mo ako ng pera kuya ha, kapag nanalo ka na. Tumatawang tugon nito. Oo naman. Siguradong malaki-laki yung mapapanalunan ko kapag nag-champion ako sa tournament at may pag-asa pang maging professional boxer. Pahayag niya. Pagkatapos ng pagsasanay niyang iyon, nagtungo na sila sa kusina para kumain ng hapunan. Nandoon din ang kanilang ina at ama. Kumakain na pala ang mga ito, kaya't nakasabay na rin sila. O anak, bakit ngayon ka lang nagpahinga? Maghapon ka sa pagsasanay ah. Malayo pa naman yung laban mo eh. Wika ni Mang Romeo, ang ama ni Martin. Kailangan kasi tay, magsasanay ako ng magsasanay dahil maraming gutom na manalo. Tiyak na puspusan rin ang training nila, kaya't hanggat maaari, ahigitan ko sila para makarating ako sa championship. Sagot naman ni Martin. Abay maganda yung naisip mo anak, pero alalahanin mong tao ka lang. Kailangan mo ring magpahinga. Huwag naman sana pero baka sa pagpapagod mo, hindi ka na makalaban dahil sa pagiging over-fatigue. Kaya magpahinga ka naman anak ha, para makabawi ka. Payo ni Aling Cecil, ang ina naman ni Martin. Sige po nay, bukas ay magpapahinga rin po ako. Pero kada sasapit ang 2 araw, doon po ako magte-training. Sad naman ni Martin. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpahinga na silang mag-anak. Naputulan kasi sila ng kuryente, kaya't wala silang mapaglilibangan. May utang kasi sila dati sa bill na ito. Sa sumunod na araw, gaya ng dati, ay muling pumasok sa trabaho si Martin. Pero noong break time na nila at habang bumibili siya ng pagkain sa tindahan, bigla siyang binati ni Divino na noon ay bumibili ng tubig. Kamusta na pre? Bakit ka pa pumapasok sa trabaho? Sayang lang ang oras mo dyan. Kakarampot lang naman yung kikitain mo dyan. Dapat ay magsanay ka na lang. Paano na lang kung akong makalaban mo? Tiyak natutumba ka sa akin. Hindi naman nagustuhan ni Martin ang sinabing iyon na Divino, pero pinili niyang kausapin ito ng maayos. Kailangan kong magtrabaho pare. Parang exercise na rin yon. Makakatulong rin sa pagpapababa ko ng timbang. Saka isa pa, hindi rin maganda kapag umaasa sa magulang na tulad ng iba dyan, nabatugan pa rin. Pasimple niyang pagpapatama sa binata. Natahimik naman sa Divino, kaya't nang matapos niyang makabili, ay umalis na siya sa lugar na iyon. Sinabi niya ang bagay na iyon sa binata dahil alam niyang hanggang ngayon ay pabigat pa rin ito sa kanyang mga magulang. Nayayabangan talaga siya noon kay Divino. Lagi nitong ipinapamuka na mahirap lamang sila. Noong nandun na siya sa site, nagpakita sa kanya si Jopet. May pasa pa rin ito sa mukha pero pawala na. Oh, anong ginagawa mo rito Jopet? Tanong niya sa lalaki. Nandito ako para balaan ka Martin. Tugon nito. Anong sinasabi mo? Teka, magaling na ba yan? Nabalitaan ko kasi yan kay paring Lester eh. Saad ni Martin. Pare, may nasagap akong balitang maglalagay raw ng pabigat sa kamay si Divino kapag naglaban kayo. Kahit mag-iingat ka ha. Kung pwede lang sana, ipasuri mo muna yung gloves niya at baka may matigas nga na bagay. Siya nga pala. Oo, magaling na ako. Hindi na ito masakit. Tugon pa ni Jopet. Malabong mangyari yan dahil talagang ipapacheck ko.
Sa katrabaho na yon ng mga tumitingin sa boxing. Salamat pare ha. Salamat sa paalala. Siya nga pala, bakit hindi mo pala siya pinakasuhan? Tanong naman ni Martin dito. Pareho lang naman kasi kaming lasing eh. Kaya't kinukonsidera kong away lasing lang ang nangyari. Pero hayaan na lang natin yon. Basta't ipangako mo sa akin pare, na ibawi mo ako sa boxing ha. Kayang-kaya mo yan. Tugon nito sa kanya. Oo naman pare, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para matalo ko siya kung siya man ang makakalaban ko. Sige pre, umuwi ka na. Ako naman ay babalik muna ako sa site dahil tapos na ang break time ko. Pamamaalam niya sa kaibigan. Lumipas ang 4 na linggo. Sumapit na ang araw ng tournament. Handang-handa na nito si Martin at kumpiyansa siya na siya ang mananalo sa boxing match. 3 araw kasi ang laban niya kung saan ay 2 ang dapat na matitira para mapiling ipangbabato sa kabilang probinsya. Matapos ang unang 4 na laban ng mga manlalaro ay sumapit na rin sa wakas ang laban nila ni Divino. Sila pala ang magkakasubukan at hindi niya iyon inaakala. Na-check naman ng referee ang gloves nila. Wala namang pabigat na iniligay si Divino. Masamang-masama lang ang tingin nito sa kanya. Nanggigigil at halatang gusto siyang pabagsakin. Kahit si Martin ay nanggigigil na rin dahil sa ginawa nito sa kanyang kaibigan. Itinadak niya sa kanyang isipan na dapat ay maturuan niya ng leksyon ng binatang iyon. Kapwa silang nakasuot ng protective gear para hindi sila gaanong magkasakitan ayon sa umorganisa ng boxing tournament na ito. Sa unang round ay nagpakiramdaman muna sila. Puro jab lang ang kanilang ginawa hanggang sa 3rd round. Pero pagsapit ng 4 na round ay dito na sila nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Nag-umpisa ito nang makatikim ng uppercut si Martin. Dito na nagising yung pride ng binata, kaya't nagbitaw naman siya ng sunod-sunod na suntok sa mukha nito at pati na rin sa katawan. Siyempre, hindi naman nagpahuli si Divino. Sumuntok naman ito ng bara-bara, kaya't ilan lang ang nakatama. Ganoon rin ang nangyari sa 7th round. Palitan sila ng suntok, pero puro solid na yung tumatama kay Martin. Mas ipinakita ni Divino ang galing niya sa round na ito, kaya't kitang-kita sa mukha ni Martin na nasasaktan siya sa bawat suntok na natatanggap sa sikmura. Nauubusan na rin siya ng hangin sa katawan, kaya't noong tumunog na ang bell, hudyat na tapos na ang minuto. Sumampa ang ama ni Martin sa ring at lumapit sa corner niya. Gawa ng napapanood nito ng mabuti ang laban, ay pinaliwanag sa kanya ng ama ang dapat na gawin. Huwag kang maging bara-bara anak ha. Tignan mo ng mabuti kung saan ka susuntok. Ginagalingan niya na yung pagbibitaw, kaya nakakatama na siya sa'yo. Mag-focus ka lang sa sikmura niya para siya ay manghina. Payo nito sa kanya. Kahit hinihingal nito si Martin at hindi niya alam kung saan hugot ng lakas dahil sumasakit na ang kanyang mga braso, ay tumugon pa rin siya kay Mang Romeo ng buong tapang. Opo tay, susundin ko yung advice nyo. Sa sikmura ako siya patatamaan ng mga suntok ko. Siya nga pala, dahil hindi pa naman titulado na boksingero ang binata, ay wala siyang coach. Kaya't ang tatay niya na lamang ang nagsisilbing coach niya at nagtuturo kung ano ang dapat niyang gawin sa ibabaw ng ring. Sa sandaling iyon ay ang tatay niya lang ang nanood ng laban niya dahil ang nanay niya ay ayaw siyang makitang nasasaktan, kaya't nasa bahay lamang ito. Samantalang yung kapatid naman niya ay pumasok sa eskwelahan. Pagsapit ng 8th round, ay nagbitaw ng malakas na suntok si Divino sa mukha ni Martin. Bagya siyang nahilo roon, kaya't muntikan na siyang matumba. Tawa naman ng tawa sa kanya si Divino. Oh, anong napala mo ngayon? Nang dahil sa pagtatrabaho mo, hindi mo na napagtuunan ng pansin ng training. Kaya't heto ka ngayon, pinaglalaroan lang kita. Akala mo siguro ay matatalo mo ako, no? Akala mo siguro na hindi ko alam na ako ang pinapatamaan mo sa pagsasabi ng batugan. Kaya't gugulpihin talaga kita ngayon. Umiwas ka naman dahil matatamaan ka. Eto, sabay suntok muli ni Divino sa kanyang panga. Malakas iyon kaya't napasandal siya sa lona. Napakahina mo pala Martin. Sayang lang ang oras ko sa'yo. Wala ka palang kwentang lampa ka. Alam mo bang kinakamuhin ko ang mga lampang gaya mo? Humahanga pa naman ako sa'yo noon. Pero ano nangyari sa'yo? Para kang babae sa lamya ng suntok mo.
Kaya't magsawa ka sa mga suntok ko na ito, sambit pa ni Divino habang patuloy na binubugbog si Martin. Manhid na ang mukha ng binata dahil sa dami ng tumama sa kanyang mga suntok. Pero sa ilang sandali lang, naalala niya ang payo ng kanyang ama. Ayaw niya namang biguin ang tiwala nito sa kanya, kaya't kahit malarapido ang binibitawan ni Divino, ay sinasabay niya pa rin ito. Nakasungkit siya ng suntok sa tiyan nito. Napahinto naman ang kalaban at mahalata sa itsura nito ang labis nitong sasaktan. Kaya't iyon ang naging pagkakataon ni Martin na paulit-ulit na suntokin sa tiyan si Divino. Hindi na ito nakabawi at napasandal na lamang sa lona. Hanggang sa maya-maya ay pinatamaan niya na ito sa mukha. Inisip niya yung ginawa kay Jobert, kaya't binugbog niya ito ng paulit-ulit hanggang sa malamog ang mukha nito. Kahit nakasuot sila ng protective gear, tumatagos pa rin ang mga suntok ni Martin sa magkabilang pisngi ni Divino. Sinasabayan pa niya ng suntok sa sikmura hanggang sa manakaut na nga ito. Kahit naglululundag sa tuwa si Martin, pati na rin yung mga taong nanonood na kumakampi sa kanya. Mas lalo pa siyang natuwa nang makita ang tatay na umakyat rin ng ring para siya'y salubungin ng yakap. Sa wakas, ay pinatunayan niya sa kanyang sarili na hindi niya binigo ang kanyang ama dahil ibinuhos niya ang lahat ng makakaya niya rito. Kinabukasan, hanggang sa makalawang araw, ay meron pa siyang naging laban at mapalad naman siya na manalo. Bagamat ang isa roon ay nahirapan siya dahil sa kagaya rin nito ang lakas ni Divino, ay nalagpasan pa rin niya ito. Kaya naman ngayon ay isa na siyang magiging pambato sa kanilang probinsya. Ang pangalan ng makakasama niya ay Daryl. Humble ito at napakahusay na boksingero sa kanilang barangay. Tingin pa nga ni Martin ay pumapangalawa lang siya rito dahil saksi niya yung laban nito kung gaano kalakas sumuntok. Sa susunod na buwan muli ang laban ni Martin na magaganap sa kabilang probinsya. Yung pambato rin ng lugar ang makakalaban niya, kaya't mas paghahandaan pa niya yon. Araw ng linggo, paglabas ni Martin ng mall dahil may binili siyang appliances, ay nagulat siya nang lumapit sa kanya si Daryl. Hinihintay pala siya nito sa labas. Ano pare, gusto mo bang makapag-sparring? Ready naman ako. Gagawin natin ito para pareho tayong manalo sa laban natin sa susunod na buwan. Magaling ka kaya gusto ko ring matuto sa'yo, pahayag ni Daryl. Medyo napaisip roon si Martin, ngunit sa huli ay napapayag rin naman siya. Abay sige pre, pero saan naman tayo mag-sparring? Tanong pa niya. Sa gym ng tatay ko. Nadadaanan mo naman yun siguro. Doon tayo magpa-practice kung may oras ka. Libre lang naman sa gym, basta't manalo lang tayo sa laban. Yun na ang magsisilbing bayad natin, sabi ng tatay ko. Natatawang tugon naman ni Daryl. Kaya't gumuhit ang labis na tuwa sa mukha ni Martin. Dito niya napagtanto na napakabait pala talaga ni Daryl. Alam niyang gusto siya nitong tulungan at mukhang nakaiusap pa ito sa kanyang ama. Maraming salamat Daryl. Tatanawin ko itong utang na loob. Ngayon pa lang ay sabihin mo na sa tatay mo na mananalo na talaga tayo. Bukas ay liliban muna ako sa trabaho para magsanay na kasama ka. Nakangiting sabi ni Martin. Wala yun, Martin. Ginagawa ko lang ito para makilala ang probinsya natin sa buong bansa na mahusay tayong boksingero. At anong malay natin, maging professional tayo balang araw at makakalaban sa ibang bansa gaya ni Manny Pacquiao, di ba? Nakangitiring tugon ni Daryl. Marami pa silang pinag-usapan noon bago pa sila nagkanya-kanya ng uwi. Subalit dumating ang hindi inaasahan. Sapagkat pag-uwi niya ng kanilang bahay, ay narinig niyang sumisigaw ang kanyang ama't ina. Nakaramdam ng kabaroon si Martin, kaya't dali-dali siyang pumasok. Nakita niya sa loob ang dugo ang kapatid at wala itong malay. May laslas rin ito sa pulso. Diyos ko, dalhin na natin siya kaagad sa ospital. Nay, tay, sambit niya. Hindi na siya nagtanong sapagkat alam niya ang nangyari. Mabuti na lamang, noong hawakan niya ito sa dibdib, ay may hininga pa ito. Ibig sabihin, ay buhay na buhay pa si Drew. Natakbo naman ito sa ospital at nagamot ang kapatid. Kaya nga lang, ayon sa kanilang doktor, ay kailangan salinan ng dugo dahil marami ang nawala rito. Agad namang nagboluntaryo si Martin
dahil matagal na niyang alam na pareho sila ng type ng dugo ng kapatid niya. At noong magising na si Drew, ay agad niya itong kinumpronta. Bakit mo yun ginawa, Drew? Bakit ka nagtakang magpakamatay? Nakita niyang unti-unting tumutulo ang luha nito bago ito sumagot. Huwag mo nang alamin, kuya. Itatago ko na lang yung problema ko sa inyong lahat. Ayokong mangdamay. Dapat nga hindi nyo na lang ako dinala dito sa ospital eh. Hinayaan nyo na lang ako sanang mamatay. Hindi ito nagustuhan ni Aling Cecil. Kahit napagsabihan nito ang kanyang anak. Anong tingin mo sa amin, anak? Kriminal? At saka bakit hindi ka magsasabi ng problema mo? Nandito naman kami at handa kaming makinig sa'yo. Malay mo naman ay may solusyon kaming magagawa, hindi ba? Kaya huwag mong sabihin yan. At huwag mo nang uulitin yung ginawa mo dahil kasalanan yan sa Diyos. Agad namang ginatungan niyo ni Mang Romeo. Lahat naman ng problema ay may solusyon. Kaya't huwag mong takasan ang buhay, anak. At sa halip ay mas lumapit ka sa Diyos. Hindi ka niya bibiguin sa lahat ng panalangin mo. Basta't may pananampalataya ka lang. Matapos iyong sabihin ng ama, ay bigla itong napahagulgol. At maya-maya dito na ito nagkwento. Patawad na yatay. At pati na rin sa'yo, kuya. Dahil binigo ko kayo. Nakabuntis kasi ako. At galit na galit sa akin ang mga magulang ng girlfriend ko. Kung hindi raw ako magsusustento sa susunod na buwan, ay mananagot raw ako sa kanila. Halo-halo na kasi yung nararamdaman ko makalipas ng ilang araw mula nung malaman kong buntis ang girlfriend ko. Sobrang nakukonsensya ako kung bakit ko nagawa yung hindi nararapat. Mukhang hindi na po ako makakapagpatuloy sa pag-aaral, Nayatay. Binigo ko kayo na balang araw ay magiging news anchor ako. Napangarap ko rin na propesyon. At isa pa, namumroblema ako kung saan makakahanap ng trabaho. Alam kong walang tatanggap sa akin dahil menor de edad pa lamang ako. 16 anyos pa lamang ako, Inay at Itay. Napatahimik sila nang malaman niyon. Mabuti na lang ay pinutol ni Martin ang katahimikan. Bukas kapag nakalabas ka na rito sa ospital, ay pupuntahan natin yung bahay ng nabuntis mo. Kakausapin ko ang mga magulang ng girlfriend mo. Tutustusan ko yung pagbubuntis niya hanggang sa siya'y makapanganak. Dodoblehin ko na lang yung trabaho ko para naman kahit papaano ay may tatabi pa rin akong pera para sa sarili ko. Gagawin ko ito para maputol na rin ang problema mo, Drew. Bakit mo pa kasi naisipang magpakamatay? Ayaw mo bang makita balang araw yung magiging anak mo? Tanong niya pa rito. Nakita niyang umiti ang kanyang kapatid habang nagsasabing, Talaga, kuya? Pero paano yan? Baka ma-overpatig ka dahil dodoblehan mo ang pagtatrabaho mo. Tanong nito sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kaya ko naman. Kesa naman magpakamatay ka, hindi ba? At baka mapalaki pa yung gastos namin ni nanay at tatay. May halong pagbibirong tugon ni Martin. Makakapagpatuloy pa ba ako ng pag-aaral, kuya? Tanong pa nito sa kanya. Oo naman, makakapagpatuloy ka pa ng pag-aaral. Minsan ka nang nagkamali, kaya dapat ay huwag mo nang ulitin yung pagkakamali mo, ha. Magpursige ka na sa pag-aaral mo, saad ni Martin. Tumango naman ang kapatid niya at mukhang nagsiseryoso na ito sa buhay at hindi na magiging mapsok. Ganun pala ang ginawa mo, anak. Nandyan na yan, kaya't wala na tayong magagawa pa. O ikaw, mahal, anong komento mo sa mga nalaman natin? Tanong ni Mang Romeo kay Aling Cecil. Abay, kagaya rin ng opinyon mo. Tanggapin na lang natin ng maluwag sa dibdib. Pinapatawad ka na namin ng tatay mo, Drew. Kaso nga lang, yung kuya mo, baka siya naman ang mahirapan eh. Natawa naman si Martin habang nagsasabing, huwag niyo na akong alalahanin, Nay at Tay. Para saan pat naging boksingero ako kung hindi ako magiging malakas at matatag. Kinabukasan nga ay lumabas na ng ospital si Drew. Si Martin na lang ang pumunta sa bahay ng girlfriend nito. At dito ay napag-usapan naman nila ng maayos kung magkano ang ibibigay niya. Maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng mga magulang ng babae. Pero galit pa rin ang mga ito sa kapatid niya dahil nga nabuntis nito ang kanilang anak. Hindi naman masisisi ni Martin ang mag-asawa dahil batid niyang may pangarap ang mga ito para sa dalagita. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay dumiretso na siya sa gym ng tatay ni Daryl. Alam niya ang lokasyon nito dahil itinuro ito kahapon ng binata. Pagpasok niya roon,
ay nabungaran niya kaagad si Daryl na nagbabaras. Napahinto naman ito nang siya ay makita, kaya bumaba na ito sa baras. Nakahubad ang lalaki, kaya't kitang-kita niya ang bato-bato nitong katawan. Mukhang kondisyon na ito araw-araw. Mabuti naman at nandito ka na. Tamang-tama yung dating mo dahil nakahanda na ako. Bati sa kanya ni Daryl. Natawa naman si Martin habang nagsasabing, mabuti nga, nakarating na ako ngayong araw. Akala ko ay hindi matutuloy dahil nasa ospital ang kapatid ko. Buti na lang ay nakalabas na siya kanina. Oh, ano naman ang nangyari sa kapatid mo? At bakit siya na ospital? Tanong nito sa kanya, na halatang nagulat sa nabalitaan. Dito naman niya naikwento ang patungkol kay Drew at sa naging problema nito at kung papaano niya naplantya ang gusot na ginawa ng kanyang kapatid. Ah, ganun ba? Napakabait mo naman palang kapatid. Siya nga pala, nandun sa loob ng opisina ang tatay ko. Halika't samahan mo ko, ipapakilala kita. Sad nito, kaya't sumunod na rin siya. Hindi makapaniwala si Martin na napakabuting ama nito sa kanya dahil matapos silang magkakilala ng manong ay nabanggit niya rin kung may alam itong trabaho na pwede niyang pasukan. Ayon naman rito ay meron raw sa kaibigan niya. Meron rin kasi itong bahay na bakante at wala pang bumibili. Ipapasok siya nito bilang caretaker sa gabi. Pagkatapos ng pag-uusap nila, doon na sila nagsimulang mag-sparring ni Daryl. Nalaman niyang malakas talaga ang mga suntok ng binata kahit na medyo hinihinaan lang dahil practice lang naman. Mabilis rin ito kahit iilan lang ang tumatamang mga suntok ni Martin. 1 oras lang naman ang itinagal ng sparring nila hanggang sa pinauwi na siya ng kanyang kaibigan noong magagabi na. Siya nga pala, bukas pa raw ng gabi magsisimula si Martin bilang caretaker at isa pa ay nalaman niya na rin ang lokasyon nito dahil sa turo ng ama ni Daryl. Kinabukasan, gaya ng dati, ay muling pumasok sa construction ng maaga si Martin at sa bandang hapon naman ay sa sparring session nila ni Daryl at sa gabi naman ay isa siyang caretaker. Nahihirapan man siya dahil sa dami ng ginagawa araw-araw ay ayos lamang iyon sa kanya basta't para sa pamilya niya ay gagawin niya ang lahat. Hanggang isang araw, galing sa palengke nito si Martin hanggang sa makita niya si Lester at Yopet na nakikipag-away sa grupo ni Divino. Bugbog sarado na naman ang dalawa dahil sa dami ng mga kasama ni Divino. Hindi naman niya pwedeng pabayaan ang dalawa dahil kaibigan niya ang mga ito. Wala rin siyang pwedeng hingian ng tulong sa barangay dahil malayo ang kinaroroonan nila. Kaya't lumusob siya sa mga ito at tinulungan ng mga kaibigan. Pero sa dami ba naman ng mga kasama ni Divino, pati rin siya ay nabugbog. Aha, nandito ka palang mokong ka ha, na naging dahilan kung bakit nawalan ako ng dangal at malayo ng maging professional boxer. Magandang pagkakataon ito para basagin ng pagmumukha mo, wika ni Divino. At nang makalapit ito, ay pinaunalan siya nito ng suntok. Hindi naman siya nakaganti dahil hawak-hawak siya ng 3 roon. Tumagal ng ilang minuto ang sigalot bago ito huminto nang dumating na ang mga pulis. Nakadapa sa kalsada ng sandaling iyon si Martin at puno ng dugo ang kanyang mukha. Nagsitakbuhan naman ang mga kasamahan ni Divino at ito lang ang nagpaiwan bago ito sumunod sa mga barkada. Inapakan ito ng mariin ang kamay ni Martin na nakalapat. Napainda at sumigaw sa labis na sakit si Martin dahil ramdam niyang parang may nadurog na buto sa kanyang daliri. At matapos nun ay tumakbo na rin ang binata. Yung ibang pulis ay hinabol ang grupo ni Divino, samantalang yung naiwan ay tinulungan silang 3 para dalhin sa ospital. Pumoto kasi yung labi ni Lester at Yopet, samantalang siya naman ay iniinda pa rin ang kanyang kamay. Nangangamba siya na baka hindi na makalaban dahil hindi niya magagamit ang isang kamao. 1 oras lang naman sila sa ospital at tinahi naman yung labi ng 2 kaibigan. Samantalang siya ay nilagyan ng bandage ang kamay. Ayon sa doktor, 2 linggo niya raw na hindi magagamit ang kanyang kamay sapagkat nagtamo ito ng kaunting injury. Kaya't sobrang nanghihinayang si Martin dahil 2 linggo rin siyang hindi makakapagsanay. Noong nakalabas na sila,
Ang kwento ng mga pulis na tumulong sa kanila ay sangkot raw sa droga ang grupo ni Divino. 1 linggo na pala ang mga itong hinahunting. Mabuti na lamang umano ay nagroronda sila ng sandaling iyon, kaya't nasaksiyan raw nila ang kaguluhan. Napagsabihan pa silang tatlo na wag nang sasangkot sa gulo sa susunod, subalit may paliwanag si Lester. Paano ba naman kasi sir? Hinold up nila ako Para pa naman sa pamilya ko yung pera. Sobrang hirap pong magtrabaho tapos ibibigay ko lang. Kaya yun, nakipag-away na lang po ako. Mabuti na lang, hindi nila ako pinatay at binugbog lang. Nakita ako ni Jopet, kaya tinulungan niya ako. At ganon rin ang ginawa ni Martin. Napailing ang pulis na ito habang nagsasabing, ganun ba? Madadagdagan yung kaso nila. Samahan niyo ako sa presinto. Ipablatter niyo yung lahat ng bumugbog sa inyo. Kami naman ay patuloy silang hahanapin at kung manglalaban sila ay talaga namang may kakalagyan sila. Nagtungo nga sila roon at doon nila ay sinalaysay ang mga naganap at lumipas lang ang ilang araw ay natunton na rin nila ang kinalalagyan nila Divino. Nahuli ang mga ito at ang lahat ay nakulong sa bilangguan. Samantalang si Martin ay hindi na muna nakapagtrabaho at nakapag-training dahil sa kanyang sitwasyon. Mabuti na lang kung minsan ay nakakapag-footwork lang siya sa gym. Nakakatulong ito para hindi bumigat ang timbang niya. Sa gabi naman, ay nagagampanan pa rin niya ang pagiging caretaker. Pagbabantay lang naman kasi ang ginagawa roon at may palinis-linis lang ng kaunti. Araw-araw na lamang siya na nagtutungo sa simbahan upang magdasal na sana kahit kaunti lang ang training niya ay manalo pa rin sila sa darating na laban. Mabuti na lang, 1 linggo pa bago maganap ang laban ay gumaling na ang kamay niya. Wala na siyang nararamdaman na sakit dahil ayon nga sa doktor, gagaling rin naman ito kaya't matutuloy ang laban niya sa kabilang probinsya. Ang makakatunggali niya ay si Juan Marco. Sagot na ng manager niya na bumuo ng tournament noong nakaraan ang pamasahe niya kasama ang kanyang pamilya. Nandoroon na si Daryl at pagkatapos ng laban niya, ito na ang susunod mamaya. Pagtungtong ni Martin sa ring, nayabangan na siya kay Juan Marco. Paano ba naman kasi, sumisenyas ito na mamamatay raw siya sa araw na iyon. At noong sumapit na ang round 1, sa una ay nasasapul siya sa sikmura. Kakaiba ang laro nito, kumpara kay Divino. Puro katawan ang target nito sa kanya. Yung isang suntok na pinakawalan nito sa kanyang tiyan ay ininda niya. Mabuti na lang ay agad siyang nakalayo at humanap ng tiyempo para sumugod ulit. Maya-maya pa'y sinuntok niya ito sa mukha. Nagulat siya nang ininda ito ng kalaban, kaya't naging pagkakataon niya iyon para paulanan ng suntok si Juan Marco. Hindi na ito nakaganti pa at malapit nang bumagsak. Nakita naman ito ng referee na pinipilit na lang tumayo kahit bugbog sarado na, kaya't hininto na ang laban. At dahil doon, ang nanalo ba'y ay unanimous decision ay walang iba kung hindi si Martin. Kaya't tuwang-tuwa ang kanyang pamilya at pati na rin si Daryl dahil mukhang may pag-asa siya na maging isang professional boxer. Nanalo rin si Daryl sa laban, kaya't sa pamamagitan nilang dalawa, kahit papaano ay nakilala ang kanilang lalawigan. Kumita rin silang dalawa ng malaking halaga sa sandaling iyon. Sa huli, ay napagpasya ng manager niyang dalawa na maging professional boxer na sila. Pinagawan sila nito ng lisensya, kaya't magmula noon ay dumadayo na sila kada 2 buwan sa iba't ibang probinsya para makipaglaban. Kaya't napagawa na ni Martin ng komportabling bahay ang kanyang pamilya, makalipas lamang ang 1 taon. Doon na rin kasi titira ang girlfriend ng kapatid ni Drew at ang pamangkin niya. Samantala, may pagkakataon rin na sa ibang bansa na siya lumalaban, gaya na lamang ng Japan, kasama si Daryl. Noong manalo nga siya ng 2 beses, ay nakapagpatayo siya ng 2 klase ng negosyo, malapit lamang sa kanilang bahay. Katulad na lamang ng bakery at pati na rin ng spa. Ang nagpapatakbo roon ng bakery ay ang kanyang ama at ang ilang tauhan na hired nito. Samantalang sa spa naman ay ang kanyang ina at yung mga tauhan rin nito na kinuha. Ang buong akala ni Martin ay hindi niya matutupad ang pagiging boksingero noon dahil gahol sa oras at isa pa,
ay may trabaho siyang inaasikaso. Subalit dahil sa pagsisikap niya sa pamamagitan ng time management sa mga gawain, ay narating niya ang rurok ng pangarap niya. Dito niya rin natuklasan na talagang may awa ang Diyos dahil kahit pa na-injury siya noon, ay hindi pa rin siya hinayaang mabalda. Kaya't linggo-linggo talaga ay hindi niya makakalimutan na magsimba sa simbahan upang magpasalamat sa lahat ng meron siya. Siya nga pala, nagkaayos na ang kapatid niya at ang mga magulang ng girlfriend nito dahil nakita naman ng mga ito na mabait naman pala ang binata. Si Marty na rin ang nagpaaral sa dalagita, kaya't kahit nakagawa ng mali noon ng magkasintahan, ay muli nilang naituwid sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pag-aaral. At dahil wala namang trabaho si Jopet at samantalang si Lester ay mababa lamang ang sweldo sa pagko-construction, ay pinasok niya ang mga ito sa gym na bagong tayo pa lamang ni Daryl bilang tagapaglinis roon. Nakaipon na rin kasi ang binata sa tuwing mapapalaban ito sa ibang bansa. Kay Daryl din humuhugot ng inspirasyon si Martin. Malakas kasing boksingero si Daryl at wala pang record ng pagkatalo kahit noong amateur pa lamang ito. Samantala, alam ni Martin na marami pa siyang makakalaban sa ibang bansa, kaya't nangako siya sa sariling suntok lang ng suntok para sa kanyang tagumpay, dahil ang pagiging hardworking gaya niya ay isang susi upang malasap ang tunay na tagumpay.